Welcome to Escanitos! Your new favorite podcast na may sari-saring kwentuhan. The chismis is real and walang boring moments. Kaya kumuha na kayo ng kape, juice, alak, gusto nyo gatas, Milo, at pulutan, at kung ano pa man gusto nyo kainan. Yeah, just sit back and relax dahil mahaba-habang chikahan na naman ito for today's episode! Kasama kaming mga tambay sa Eskinitang hindi magpapahuli sa mga talks ng bayan. Ako si Nona. Ako si Zach! Ako si Joanne! Ako si Leonard. Ako si Emma. Ako si Hershey. Tara. Alright. Shot! Okay, shot. Naka-experience na ba kayo ng situation where you're asking yourself, ako ba yung gago? Always. So for today's video, magbabasa tayo ng mga stories sa subreddit na ako ba yung gago? So guys, are you ready? Kayo ba ang gago? Sino ang unang gago? So ang first nating story is from Hershey. Ako ba yung gago? Di ako pumayag na pag-aralin yung pinsan ko kahit nasa abroad ako. For context, I am working abroad here sa US. While my cousin is a high school student in Philippines, wala pa akong anak pero may asawa na. Tapos yung papa niya, which is my uncle, ay walang trabaho. Yung mama naman niya may part-time job lang sa Philippines. Nung isang araw, nabanggit ng mama ko sa akin na baka raw gusto ko bigyan ng allowance yung pinsan ko kasi medyo hirap nga sila sa buhay. In short, pag-aralin ko raw yung pinsan ko. I declined. Sabi ko, bakit kasi di maghanap yung uncle ko ng trabaho? Hindi pa naman siya ganun katanda, late 40s. At saka nag-iisang anak na nga lang yung pinsan ko tapos libre naman public school sa Pilipinas. In my mind, nahihirapan ako minsan tumulong sa ibang tao kasi I grew up na sarili ko lang tumulong sa akin. Naging strong, independent person ako kahit nung nag-aral pa lang ako. Tas meron tong mga to na kaya naman maghanap ng trabaho sana pero hindi ginagawa. At saka for me, mas okay na i-save ko na lang yung pera na yon sa immediate family ko like my own husband and own parents, siblings. Pero minsan napapaisip ako kung naging madamot ba ako. Ako ba yung gago for refusing to help my cousin? No. No. Hindi ka gago. Mm-mm. Yeah, So no. bakit hindi? Sa akin personally, hindi talaga ako naniniwala na honestly for me, I don't think na dapat magbigay ka ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas porket nasa abroad ka. Unless ikaw yung may gusto. Kasi, you know, once nag-start ka na magbigay ng pera sa mga tao sa Pilipinas, abusuhin nila yun for sure. Magsisimula yan na parang, baka may extra ka dyan, 500 pesos. Next time, 5,000 na yun. Next time, magiging 50,000 na yun. Diba? Like, may mga natatamaan pala dito sa table. Okay, 1,000 Gcash. Send na 1,000 Gcash. I mean, situational. naman tayo sa situational. Very situational kasi like, based sa story, madami namang means na magtrabaho si dad, pero ayaw na magtrabaho kasi nga, ba't ka naman talaga magtatrabaho kung may willing naman magbigay sa'yo ng pera, diba? Hello? Yes. So yeah, True. di talaga ako naniniwala na, unless ang inaalagaan mo sa Pilipinas is talagang lola mo na, magulang mo na, you know, disabled or something na hindi na talaga makakapagtrabaho, go lang. Or kung gusto mong mag-share as extra help, pwede. Pero yung talagang, alam mo yun, yung kaya-kaya naman magtrabaho pero tumigil magtrabaho kasi nga nag-abroad yung anak nila, yung pamilya nila, whatever, like that. Like, shut the fuck up. Find a job. Tama. Gina naman to. Kasi ayoko talaga, promise. May pinapaaral Ayoko ka ba sa talaga. Philippines? Oo nga, siyempre paaral. Parang, May anak ka pa. Nagpapamangkin mo doon? Ilan na ba na? Madami akong Ilan na ba ng utang sa'yo? may mga naiwan ka bang obligasyon doon? Feeling ko hindi naman siya yung gago. I agree with what you said na parang
kung gusto mong tumulong, edi magbigay ka ng pera. But dapat hindi mo ma-feel na responsibility mo yun. Kasi may sarili naman siyang pamilya na tutulong sa kanya, di ba? Kung ayaw nung parents niya na magtrabaho, I don't think that's on you. That's really on them. Now, if you feel like you want to help yung pamangkin mo, kasi gusto mo out of the goodness of your heart, then by all means do it. But hindi ikaw yung gago kasi nag-no ka to do something that's not really, to me, is your responsibility to do. Tsaka ewan, parang naging, di ko alam kung ako lang nakaka-feel, pero parang naging misconception yung basta nakapagtrabaho ka abroad, instantly mayaman ka na, which it's not really the case. Like, pumunta ka abroad to hope for a better life, but that doesn't mean na mayaman ka na kagad dahil nakapag-US ka, nakapag-Canada ka, or wherever else na nagtatrabaho ka. You, Hershey, since ikaw, meron kang family pa sa Philippines na tinutulungan mo, what's your stand? Siya ba yung gago? Hindi siya gago? Hindi naman. Hindi siya gago. Ay, sorry ma. Ay. Kasi hindi siya yung gago. Kasi sabi nga niya doon na mas better na yung ipon. Kasi sabi Sorry niya doon, naman. diba? Kasi sabi Parang niya, kasalanan ko. kasi hindi nga siya gago. Kasi sabi nga niya doon, mas better na yung mga ipon niya is-spend niya doon sa immediate family niya, which is magulang niya, sa husband niya, di ba? So, pero kung choice niya namang magbigay, okay. Pero may choice naman siyang mag-no. Di ba? Kasi sabi rin niya doon, yung parents naman is meron namang ability to work. So, mas okay na mag-work yung parents nung pinsan niya. And siguro, ako kasi may personal experience ako sa ganyan. So, hindi naman inoobliga. Like, yun yung maganda sa, sa mga kamag-anak ko naman sa Philippines. Na hindi naman ako inoobliga. Pero kapag, alam mo yun, yung kapos na kapos talaga sila. Doon sila manghingi. Siguro it's how they, how they ask for it. Like, hindi yung parang kakamustahin ka lang, tapos hihingi. Alam mo yun, yung, oo, tapos pagkatapos ng wala na. Parang hindi ikaw yung unang option. Oo, parang gano'n. Yung siguro, instead of, iasa sa'yo na paaralin ng buo yung anak nila, siguro yung parang, kung kaya mo magbigay, yung tatanungin ka na kung kaya mo magbigay for school, supplies, mas okay siguro, parang gano'n. Or kung hindi mo kaya, siguro kung ako rin yung nag-post, siguro, kung kaya ko magbigay din naman, hindi ko naman ino-know totally. Like, sasabihin ko lang, ako mismo magsasabi na, ito lang kaya kong gawin, ito lang kaya ko ibigay for now. Baka, pwede mo nang ito yung mabigay ko, diba? Pwede naman ganun, kung Tama, may okay sa kanya. agreement. Hindi naman yung, kasi, kahit pa paano, kamag-anak mo pa rin naman diba? Hindi mo naman, siguro naman, mabait na tao yan, kaya nga siya nag-post. Kasi, medyo, may konsensyang nararamdaman or guilt na siya nararamdaman. Kasi feeling ko, mabait naman na tao yung nag-post. Na parang may gusto pa rin naman siyang, may intention siyang tumulong pa rin, pero hindi lang sa ganong kalaking, Pero sa akin, personally, feeling ko dapat di ka mag-guilty kung Yeah. di ka makakabigay. Pero nga, pero yung feeling Oh, ko yun kasi nagigilty siya. Kasi nagtatanong siya diba? Nagtatanong siya kung siya ba yung gago, parang gano'n. True. So feeling ko sa Or like personally confused. sa kanya, Hindi niya alam oo, siguro parang kung ano ganun. dapat yung ma-feel niya. Hindi naman Sasabihin kailangan. ko sa'yo, don't be guilty. Yeah. Hindi naman kailangan, pero kung 'di ba, may iba kasi yung ng tao yung Style ng pakiramdam buhay. ng tao Yeah. pagdating sa ganyan. So kapag hindi ka kampante na nag-no ka sa kanya, siguro kung kaya mo magbigay ka na lang ng ng kahit papaano amount like school supplies para lang mapatahimik ba yung pakiramdam mo. Pero totally like hindi ka naman talaga mali Obligate. kung hindi mo kaya mag-no. Ay hindi mo kaya magbigay. So, okay, to summarize, feeling ko lang na unless like anak mo yung tao na nanghihingi ng tulong sa'yo, hindi ka necessarily obligated na yun mamigay ng pera or magpaaral or whatever. I think. So, agree tayo, not na gago. Di ka gago. Di ka gago. Mabait kang tao, pero di ka gago. Ako ba yung gagaw kung pinagbawalan ko ang boyfriend ko na makipaglaro sa lagi niyang kaduo sa ML? So for context,
may kalaro ka sa ML, dalawa kayo, Ano yung it's ML? duo. So, I have a boyfriend, hindi ako, yung OP. Right now, Disclaimer. Eh, man, ikaw ba yan? I'm just reading. Parang ang tagal mong gusto yan. I've seen I sa lahat. have a boyfriend right now and he always plays Mobile Legend rank games with this specific guy. Almost every day after work. I don't have a problem with it at first and I think I should not have a problem with it naman. Talaga since they are just playing a mobile game together. For context, the guy has been my boyfriend's quote-unquote friend since 2019 or 2020. Years before he even met me, we met just last year, 2023. So matagal na sila mag-friends. They were very active on Mobile Legends before. That's where they became friends. They were actually a group of 3 before, but right now he is still in communication with this specific guy only. They don't have any communication now with the other guy who was also part of the ML group before. Last year and earlier this year, this specific guy is not active na sa ML. So I think they were able to play around maybe 5 to 8 games during December 2023 lang and that was it. Okay, ka na ba explain yun? Recently, however, they were almost always playing rank games together every day since early September up until today. I was of course cool with it. Minsan tinatanong ko pa nakailang rank games sila and if panalo ba. Wow. Minsan minimake sure ko pa na fully charged yung device niya. Bago siya umuwi. Oh my Sana gosh, all. babe, Sana are all. you full Sana charge? all. Oh my Sana all. Fully God. charge yung phone. Supported ng jowa. Galing sa office para lang makapaglaro siya pagka-uwi. Wow. The thing is, nababother ako recently kasi I found out na naka-hide yung affinity niya sa ML. Ano yun? Ano yun? We are partners. Kasi sa ML, because I play ML din minsan, yun din bonding time namin together lalo na before. Oh. Wait, ano yung affinity? Affinity. Ano yun? You mean bros, may partners, may lovers? Affinity I stones. think so. Oh, yung suit ni Thanos. Thanos. Affinity stones. Affinity feature is the relationship status between players. Okay. Oh, Cute. Bro. Oh, kami bros kami niyan. Ah, Bros and coach, bros! Bros before host. So naka-hide daw yung affinity nila sa ML. Kaso recently, we do not have common time na since magkaiba naman kami ng shift sa work. I asked him about this before and naka-hide daw yun kasi hinahide niya history ng previous plays niya kasi pangit daw record. So I was like, okay, sige. But then I found out that that was 2 separate settings pala sa privacy settings ng ML. So intentionally pala naka-switch off yung view ng iba sa affinity namin. Parang corny na story. Also, I can see rin naman na ang only communication nila is via Messenger and kapag nakikita ko chats nila, ML lang naman pinag-uusapan pero recently parang mas nagiging super close na sila kasi dati quote-unquote tara lang or nice G, ganun lang yung mga message nila. Pero parang ngayon ang haba na ng conversations nila. Nice, that was a very good game. Oh my God, mas mahaba. do you remember the last battle we had? Oh my Changgal. God. Nice sword. I love that stun. One thing pa na nababother ako ay kapag yung other office mates niya ay nagyayaya maglaro, most of the time, nai-ignore lang. Pero kapag itong si Guy ang nagyaya, G na G at Baka naman- tong boyfriend ko. Baka ba yung mga office mate niyan? Oo nga. Grabe Maybe, naman sa maybe. ate. Yeah, pwede yun, pwede yun. I am thinking, sige, baka gusto niya lang nakalaro. Pero nababother pa rin ako kasi, lagi nababother to si OP. Oh my Pero gosh, so nababother bothered. pa rin ako kasi minsan talaga yung tipong naghihintay siya ng invitation from this guy or minsan mag-invite siya and kapag busy pa si guy, very willing to wait talaga itong boyfriend ko. Hmm. Well, Won't wait. iba yung nilalaro niya. Dedication. Baka may plot twist to. Minsan, intentionally, maglalaro muna siya ng brawl, parang like quick game ng ML. Or classic kanyan. Tapos kapag online na si guy, or kapag nakikita na si guy sa messenger, G na agad. Hanggang sa itong guy na ito rin ay nabago na yung schedule na paglalaro ng ML.
kasi nagka-work na. So, minsan, gabi na nakaka-uwi, sinabi niya sa boyfriend ko na, ito yung sabi ng lalaki, ganito na akong oras available for your reference. Capitalize for your reference. Okay. And ito namang boyfriend ko na usually natutulog na ng gantong oras, ayun, ina-adjust ang sleeping schedule niya by almost 1 or 2 hours just to be able to wait for this guy, which means medyo nagpupuyat na siya because of this. Aww. This guy's in Love malapit with na, you, guys. pare. Ilang beses ko na itong na-bring up sa kanya, tapos minsan tinatanong ko rin siya, and recently nagsisinungaling siya with some minor details. Like tatanungin ko anong oras natulog, tapos sasabihin gantong oras, tapos pag-check ko sa email niya or messenger, makikita ko na nakaisa or dalawa pa silang play ng guy. Napaisip din ako minsan kasi crush niya before tong guy na to, and nabibring up niya dati in our early stage of relationship, like proud siya nung nakasali sa commercial si guy. Grabe, proud. I'm so proud of you, bro. And nung nakagraduate si guy, naging proud din daw siya. Ngayon, iniisip ko kung super toxic ko ba na boyfriend, kung pagbabawalan ko siya maglaro. boyfriend. Ah! Okay. Okay. Kinabahan ako ng konti nun. Yun na pala ang context. Sabi ko parang yung dulo, parang kinabahan ako nun. Guys, it's a sausage party. All along. I apologize. Walang bakla jokes kasi lahat sila bakla. There's no joke. There's facts. Facts. Just for context, as well na before, I don't usually overthink ng mga gantong bagay. Kaso recently lang, about a month ago or two, nag-cheat itong boyfriend ko with a friend na he met while on an ML out-of-town trip. Ako ba yung gago if pagbabawalan ko siya maglaro ng ML with this guy this weekend? Ako ba yung gago if nagsiselos ako sa kaduo niya sa ML kahit sinabi naman niya sa akin na friend lang daw sila? Ako ba yung gago if ni-block ko sa ML niya yung kaduo niya? Ako ba yung gago if Unfollow. dinilit ko ML niya? May ano dito? Parentheses. Joke lang, hindi ko po gagawin yung pag-block sa kaduo niya at yung pag-delete na ML niya. Hehe. Dahil dyan, shot na lang tayo para sa mga kaduo sa ML. Cheers! Para sa mga jowa nyo na hindi nyo makausap dahil ML ng ML. Matama. As an It's ML hard. player Wow. na meron ding kaduo. Oh, shit. Hindi ako. BFF ko. Reveal. Oh, hindi si Emon. No. But that's different. It's different. Or well, that is sure. Sure. Hindi nyo alam. Ito na yung ano natin kwento. Si Leonard nag-post yan. Oo nga, no? Wait, ano? Ikaw ba nag-post yan? Ang hirap. Well, hindi naman siya mahirap kasi hindi naman siya yung gago. I guess that answers the question. Hindi naman siya yung gago. Kung nababother siya dun sa ginagawa ng partner niya, dapat i-communicate na lang niya and then, you know, Take it from there. take it from there. Yeah, kasi kung nababother, kung narinig ng partner mo na nababother ka sa actions na ginagawa niya, dapat alam na niya yung gagawin to not make you bothered. So in this case, kung nababother siya na kalaro mo yung duo, then just stop. I think it's pretty easy. Hindi ka gago sa story mo, pero gago ka sa sarili mo. Nag-cheat na si kuya, dapat hiniwalayan mo na. Yeah, so I think dapat i-communicate mo na lang sana sa partner mo na nababother ka dun sa actions na ginagawa niya. And, you know, if I was your partner, then parang dapat ako na yung mag-adjust na, oh, nababother ka by my action. Maybe I should change it if, to me, it's not even that important. It's just a game. Medyo gago ka. To be honest. Medyo lang naman. Kasi as a gamer. As a gamer, dapat hindi pinagpapawalan, I Char. mean, nasasabi Joke. naman niya nag-game siya, pero should be yung super avid gamer na super competitive ba? Or like casual gamer lang siya? Hindi naman nabanggit in the story, pero Depende hindi sa niya kalaro. alam kung- yeah, depende sa kalaro nila. Pag si siguro hindi niya kuya, ma-feel yung super dedication and motivation sa game. Yeah, nakaka-destroy ka na nga ng, I guess, ng relationship. Pero,
you don't know how it feels. Super kampante ka sa kalaro mo. Well, I guess nasa sa'yo na lang yan kung iisipan mo na masama yun. Pero for him, I guess, dun yun na found yung perfect match, ka-match niya or for perfect kalaro niya. Like, Perfect pala kayo sa each other. Di Diba? sana kayo na lang naging magjowa. kalaro, hindi magjowa. Again, Eh, yung po, Crush ang, niya ang before. point, Crush niya kasi. ang point nung Baka OP crush nga niya kasi ang galing niya maglaro ng ML. ayun, exactly. Yeah, anong ML ba yan? May crush na ang my partner. No, nabanggit niyo yung crush. Medyo, Patay! Baka pala. Okay ka lang doon? Hindi, yun nga eh. Medyo nakalimutan. Maghanap ka na lang ng ibang kalaro. Hindi, okay lang naman kasi yun. Yung makikipaglaro ka, wala naman masama. Kung talagang competitive gamer ka or what. Pero, sana may limitations din. Iba kasi yung kanya, like talagang Nihintay In-adjust niya pa gumising, yung matulog. para lang makalaro talaga. Like, pwede bang mag-schedule lang kayo ng isang araw, tapos yun lang gawin niyo, tapos ibang araw, dapat attention mo sa partner mo. Kasi yung point nung OP, nawawalan siya ng time para sa OP. Like, imbes na yung common time nila, parang bonding time nila. Pati yun, Pupunta kay kuya. naaapektuhan. So, Baka naman kasi yung time na ini-spend niya with yung kaduo niya, nakaka-earn siya ng stars. Pero yung time na ini-spend niya with partner niya, nawawalan siya ng stars. So, mahirap mabawi yung stars, guys. Actually. gusto niyo makakita ng stars, hindi po pupukin na lang namin kayo sa ulo. Yun lang pala yung Oo, kailangan di nyo, ba? stars. Malay mo, ikaw, di mo siya tinutulungan maka-double kill man lang. Pero yung kaduo niya, tinutulungan siya maka-maniac. O, sino pa naman pipiliin mo dun sa dalawa? Yung double kill o maniac? Oh, Kalma. Kalma. sino pipiliin mo kung yung jowa mo mamanyakin ka? Ang Tapos pipiliin yung kadugo ko. mo hanggang dun ka lang sa laro. Oh. Anyways, siguro si OP, make sure lang nila Joke lang, like, guys. yung motive nung boyfriend niya. Like, does he play with this guy para makapasok Saan? internationally or parang in the esports level type? Kasi may mga ganun, di ba, Ooh. esports. Tama. Papasok ka as with a team na kikita kayo ng millions and millions. So yun ba yung goal nila or talagang on the other side is super nag-enjoy lang silang dalawa, Dahil crush niya. chatting, I mean may live voice chat in game na pwede kayo mag-usap, pwede kayo mag-chat. So, alam mo. Ah, change topic na ba? Okay. Anyway, Baka next episode, lima na lang tayo. i-make sure mo lang OP. I-make sure mo lang OP yung talagang motive na ng dalawa kasi once a cheater, always a cheater. Yeah. Alright. Hindi ko masisisi kasi yung OP na mapag-isip ng ganun. Kasi nga, diba, may history na. Yeah, So, Yep. true. valid naman yung na-feel niya. Tsaka nag-cheat na yung lalaki, di ba? Yeah, So, valid talaga yung na-feel niya. Dapat na parang dun pa lang. pag-inalaman. Dun pa Kasi, Yeah. isipin mo yun, yung partner mo nag-cheat sa'yo before, tapos, ganito yung actions niya right Yeah. after. Kaya Parang ganyan hindi ka pa talaga niya yung ina-assure mafe-feel, lalo yeah. na ikaw lang yung dapat nabigyan niya ng attention, yung gano'n. Alam mo ba yun? Yung hindi naman totally na ikaw lang. Like, pwede naman magka-hobby yung mismong partner talaga. Hobby! Pero kung gusto. Pero, yung parang yung assurance ba nung OP natin na hindi niya nakukuha after pa rin mag-cheat nung jowa niya. Yun yung mas lalong nakakagago. So, di ka gago. yeah, hindi ka gago. Hindi na gago yung ka partner lang. mo yung gago. Once nag-cheat, that's it. Yes. Okay, my turn. Alright. Ako ba yung gago dahil I called my friend mataba because I've had enough of her insults? Okay, so sabi ni OP, I have this classmates and friend as well. We are in good terms but she keeps on calling me pandak. Pandak is short. Like height, short. I am only 147 cm or 4'10", and my height has always been my greatest insecurity. I already got used of people calling me that, but in this situation, she will always call me that ever since we got friends. And I always laughed it out.
She would always shout it also in front of so many people, even randomly in the hallways and streets. And last December, I told my OG Barkada that if she insults me again, I'll also call her for something that's obvious. I never ever comment on anyone's body. She would sometimes call me flat and compare hers to mine. And in my mind, I answer, at least hindi lumalaylay. But I would never because I know that's not nice. Yesterday, while I was sitting with our classmates, she went to me and said, oh, andito na pala yung pandak. And as I've said before, that the next time she insults me, I'll not keep quiet. So I said, ano gusto mo sabihin ko? Andito na mataba. Ow. She just laughed and said, ay? But Ay? then our Ay? classmates laughed. Others had wide eyes. But after saying that, I felt bad. I really wanted to apologize. But she never apologized to me in every insult and public shaming she did to me. Ako ba yung gago? I feel really bad that I want to cry. But I would feel like crying more if someone would comment on something I couldn't change nor can't control. The end. No. Hindi kayong gago. Yeah. Feeling ko di ka din gago. It is what it is. Ako may... Throw it back. No, hindi. Based on sa kwento lang, I low-key feel na parang Low-key nabubuli lang? ka na Yeah, that's nang true. hindi mo napapansin. Like, Yeah. binubuli ka na ng friend, yung tinuturing mong friend na yun. Mhm. Kaya hindi, Hanap hindi ko ka, lang. like, yung ano mo, feeling ko, understandable yung Anyway. feeling, yung ginawa mo na parang, wala lang, like, you made her taste her own parang medicine. Para lang ano siya, matauhan siya. Yeah. And sometimes kailangan mo talagang gawin para lang, ma-realize ng isang tao na mali naman yung ginagawa niya. Okay, feeling ko, hindi ka gago kasi even though na like, at this time and age, mas offensive siguro pakinggan sa tingin natin na pag tinawag kang mataba compared to pandak. Pero if sa'yo, offensive sa'yo dahil dinescribe yung sarili mo ng ganun, then kung ginago ka, feeling ko okay lang. Then gagawin mo din sila, bully them back. Char. Yeah. Yeah, bring back bullying. Putak. No, pero yun, hindi ko alam paano siya explain. Pero yeah. Simple as like, huwag mong gawin sa ibang tao yung ayaw mong Ayaw mong magawa gawin sa'yo. Parang Yeah. ganon. Diba? Like, kung ayaw mong matikman yung kasama na ginagawa mo, huwag mong gagawin sa iba kasi hindi mo alam kung kailan babalik sa'yo yun. Yeah. Kung malakas ka mga asar, dapat Ready ka makatanggap. Ready ka din naman. makatanggap. tanggap ka rin, ma'am. Yeah. Makatanggap ka ng Both asar. are wrong, pero I mean, nauna sila, so gawin mo din. Yeah. Ako, for me, hindi ka talaga gago. Handa ka lang. Oh, shit. Joke lang. No, Joke! ang palagi, ang palagi tinuturo ng mami namin sa Mami Oli! Oh, Ang God. pek-pek ay privado! Yan ang tinuro sa atin ni Mami. Ang palagi tinuturo sa amin ng mami namin is always take the higher road. Pero di talaga ako naniniwala sa always take the higher road. Feeling ko palagi dapat equal. Equality is the The best best way policy. to go. Exactly. Sumali ba na nanay mo? Yeah, mali yung nanay ko in this. Sa akin, mas masarap yung feeling na nakakaganti ka. Why one time may kakilala ako na family member na every time talaga walang kupas, every time nakikita ako nun, laging sinasabi, uy, mas tumataba ka. You know, the usual tito shit. Mas mataba ka na ngayon, tumataba ka. Tapos talaga hindi ko na talaga kinaya. So sinabi ko talaga sa kanya one time, at least yung taba ko, malulus ko. Pag pangit ka na forever. And Oh. high school pa ako nun, so My brain thoughts mo. fight for your Oo. fucking self, Hindi- guys. Hindi siya Yeah. gagal Yeah. sa Yung pagkalap plastic dun surgery ng sa Korea. friend niya. Para kasi sa akin, kapag kunwari tayo, pag nag-aasaran tayo, para sa akin, okay lang siya. Kasi galing yun sa inyo. Pero pag galing siguro sa ibang tao, doon ako masasaktan or doon ko siya i-call out. Pero kung offensive na, kunwari, nasaktan ako sa mga sinabi niyo, I think mas better na mag-usap na lang sila na na-offend
na ako sa pag-word mo ng ganito sa akin, ganun. Kasi magkaibigan naman sila, di ba? Yeah. Sa story. Actually, yeah, that's true. Kasi hindi Privacy din, mo na lang kakausap. yeah, Yeah, ganun. hindi naman din siguro alam nung tao na nagtatawag ng panda kung offensive ba to, kung never sinabi, I guess. That's true. Kasi normal naman mambully ng friends. Depende sa level of bullying. Pero yeah, totoo. Kapag dun si OP sa Mm-mm. nangyari, till siguro marami siya pinagdadaan within the day or within the week, tapos bigla na lang si pantak na naman, pantak na naman. So parang, I guess Yun na yung insecurity niya talaga. Ah, yeah, nagpuno that's lang siya true. At some point, Yeah. kung kaibigan naman talaga niyan, tatanggapin niya yan at kakausapin niya privately. Pero nung Mm. kaya lang siya siguro nag-rebut is either she's having a bad day or may pinagdadaanan nga siya Pwede. sa family. So hindi mo talaga alam ang nasa utak na isang tao. Kaya yung mga bully, hinahinay. Hinahinay lang. Exactly. Oo. Like, parang Iligar mo. makiramdam ka na Yeah. lang din. Yeah, that's Like, kung sa tingin mo hindi na tumatawa yung tao or di na nakikisama sa mga joke mo. Like, feeling ko naman kung kakilala mo na yung tao ng matagal, dapat medyo nararamdaman mo na uy, medyo sumasobra na ba ako dito? Read the room. Oo. Tama. Tsaka ano, yung 10 seconds rule ba yun? Hindi namin alam yan. Ah, Paki-explain nga bago Hindi yan alam ah. yun. Hindi mo alam Yeah. yun. Na dapat daw, hindi mo daw i-call out sa isang tao yung bagay na hindi niya ma-change sa sarili Within niya 10 within 10 seconds. seconds. That's okay. Kunwari, ikaw, sinabi ko, wala ko Leonard, may kulangot ka dito. Pwede. Ganun. So, pwede mo i-call out Pero hindi yun. mo naman alam yun kung matatanggal. Putak Paano yun? Paano Oo yun? nga naman. Eh, paano si Eman? So, ina-assume mo lang na, gusto ko nandyan. Si Eman, 10 years na nangungulangot ng tiyong pa din. Hindi mo Parang ganun. ang asumero naman nun, di ba? Ay, sorry. Ay, baka example. Sige, kuya, Tira ka. yun. Eh, paano kung gusto ko? Paano kung talaga cavity nandyan din yan? naman Talaga pala? ako nagsisipilyo. Putak. Alam mo, Out lang kita na. ibang example na lang. Kunwari si Ate Nona na lang. Sige. Sige, patay ka. Sige, mag-iingat ka. Try mo sa akin. Try mo sa akin. Wala akong tutulugan mamaya. Kunwari, yun. Kunwari, Ate Joan, lagpas yung lipstick mo. Kung gusto mong ayusin. Bakit ba? Example nga eh. Ibig sabihin Ate kapal daw Joan. ng labi mo. Tanggalin sa bunga. Oo. Pwede ko rin Kung gusto, sampalin ka, kung ganun. ayaw mong tanggalin. Magagawa ko rin yan 10 seconds yun. Kung, I'm just letting you know na lagpas yung lipstick mo. Kung intention mo yan, edi keep it that way kung ayaw mo ganito. Compared to kunwari, Kunyari, ang itim mo. Like, parang, uy, Ate Oo. Jo, parang umitim ka. Oo. parang totoo yan ah! Parang umitim ka. Parang, may magagawa ba ako doon? Parang, Ate Jo, kailangan mo Diba? ng lighting. Or kunwari may Ate Jo, kulang ka sa highlight. or kunwari may birthmark ka sa mukha mo. Tapos i-call out mo na, ang pangit naman ng birthmark mo, yung mga parang gano'n, yun hindi, like anong magagawa ng tao? Ito yung tanong, paano kung may something sa mukha niya, pero hindi alam ng tao na permanent na pala sa mukha niya yun. Tapos, Ayun, yun lang. paano Ayaw yun? matanggal. Paano yun? Di ba ba Okay yan? ka ba? Kunyari, ikaw meron ka something sa mukha mo na permanent. Like, yun, Scar permanent or na, something. yung birthmark nga, for example, yung sinabi mo. Tapos, kinall out mo, sabihin mo, ay, sinabi mo, uy, parang may something sa mukha mo, baka gusto mong tanggalin. Ma-offend ka ba kung ikaw yung nandun? Kung ako, depende. Kasi ngayon wala. Pero like, let's say, kunwari may scar ako here dahil nadapa ako or something, tas funny story siya, tas kinulat mo na, ay, may dumi ka, tas yun pala scar. Feeling ko pa ganun, di ako ma-offend. Pero there could be people na, let's say, may trauma sila or something, tapos like, naging insecurity nila na may sugat sila sa face or like sa legs, sa tuhod, sa knees, whatever. Di natin alam kung ano yung nangyari sa kanila to have that scar. So, hindi natin alam kung insecurity nila yun or not. So, I think depende yun sa tao kung ma-offend sila or not. So, you know. Sa akin, feeling ko dapat di ka ma-offend kung ignorant lang naman yung tao. Like, Yeah. talagang, That's true, I guess. akala niya lang naman talaga na parang, dumi. If wala talagang intention, you think na, you know, saktan ka or something. I guess, at the very least, baka bigla akong ma-hurt yung feelings ko or ma-embarrass ako. Pero like, Don't take it personal yeah, or because try the not to. person, Depends. Hindi naman talaga alam ng tao. Paano like, kung yung intention nga lang nila, ay, may dumi ka sa mukha. Ganun. Yeah, totoo. Okay guys, going back sa mga Reddit stories na nakita natin sa Reddit.
Nice. Siyempre sa Reddit, hindi sa Facebook. Alam mo sa Facebook. Oo nga naman, yun naman nakita. Facebook stories. Okay. So, may nakita akong Reddit story doon. Ito yung title. Ako ba yung gago kung pinamukha ko sa tropa ko na lalakero siya? Ito. Sabi ni OP, we have this friend. Let's call her M. Man. Oh shit, man pala to. Hindi, nandito kasi yung buong pangalan nun, pero ayokong sabihin eh. So, M lang, yun yung initial nung name niya. Year 2019, nabuntis siya, ika-second month nila ng jowa niya. Rebound niya lang sana si Guy, pero unfortunately, nagbunga. Kaya after niya manganak, nakikipagkita pa din siya sa ex niya at may nangyayari pa din sa kanila. And yes, nalaman ko po ito sa asawa ni M. A month before siya sumampa sa barko. Seaman kasi yung current boyfriend niya or yung asawa niya. Tinigil ni M ang pakikipaglandian sa ex niya at nagkapatawaran sila ng current partner niya, yung sinatawag niyang asawa. Sobrang okay nila based sa mga my day niya na lagi sila lagi silang magka-video chat. Nagse-celebrate pa kami and nagkaroon pa ng usapan na baka nga mag-civil wedding na daw sila pagbalik ng partner niya. Everything was going well or so we thought. It's been a year na hindi kami nagkakasama dahil mga busy din kami sa work and other stuff sa life. We finally got a chance yesterday dahil saktong free ako. Pag di talaga planado natutuloy no? Sabi ni OP. Anyways, eto na nga ang plot twist. She confessed to me, may lalaki na naman siya. Hindi na ito ang ex niya, kundi ka-work niya sa school. Clinical instructor pala sila. Silang dalawa, yung bago niyang guy and yung kinukwento ni OP na friend niya. And guess what? This guy is fucking married with 3 kids. Ooh. Sabi, I wish I can record everything. Sandamukal na mura ang inabot niya sa akin. And what's worse is I felt like she's going crazy over this guy. Mind you, alam na ng buong department nila ang namamagitan sa kanila. They even have an ongoing case sa HR daw nila na nireport ng mga co-teachers nila. At eto pa, nag-counterfile sila ng case daw for unjust vexation and oral defamation dahil chinichismis daw nakabet siya. So sobrang gigil ko, sabi ni OP, sinabihan ko siya na, nag-counterfile ka pa talaga? Ano ba tawag sa'yo? Tapos ang sabi nung friend niya, wala naman kaming relasyon eh. Tapos sabi ni OP, pero nag-sex na ba kayo? Naglag siya pero sumagot din at sabi niya, oo. E di sinabihan ko siya na, alam mo, M, kabit ka. Wala nga kayong relasyon, nakipagtsuktsukan ka naman sa taong may asawa at anak. Ang kapal mo naman para magkaso, alam mo naman sa sarili mo na lalakero ka. Nagalit siya, sinabihan niya ako na, alam mo, mali ata ako na naging kaibigan. Akala ko makakakuha ako ng comfort sa'yo. Sinabihan ko siya na, comfort? T-I-M? T-I like yung mura, tangina. Tangina, M. Mula high school tayo, wala ka narinig sa akin about sa ugali mo. Dahil naiintindihan ko noon na kaya ka ganon kasi galing ka sa broken family. Pero ngayon, umaasa ka ng comfort sa akin. Matanda na tayo. May sarili na tayong mga utak. Ako ata ang nagkamali ng napili kong kaibigan. Sabay nag-walk out na ako. Ako ba yung gago kung sinabihan ko siya ng ganon? No. No! Hindi ka gago. Honestly, I feel like kung tunay na kaibigan, dapat kina-call out ka sa mga kanyang actions. Tama. Like, I mean, comfort is good. Pero at the same time, hindi pa din puro comfort lang. Tapos ito tolerate yung mga actions mo sa mga ganyang bagay. Feeling ko, call out ka nila. I don't know, comfort ka nila after. However, don't tolerate those actions. That's it. Yeah, medyo
Hot mommy. Oo nga eh, masarap na mami. Masarap na mami ka pala, Ate M. Alright! Di yan alak. Sabi ko naman kanina, Diyos. Okay, ready na ba kayo? Ako ba yung gago for not supporting my sister's relationship because she was the other woman? This is dedicated to my sister, Char. My ex cheated on me for 12 years, so I know exactly how painful it is to be lied to and betrayed. Everyone who knows me also knows I have zero sympathy for cheaters or third parties. I don't tolerate friends who get involved in someone else's relationship, and I call them out even if it means losing the friendship. And honestly, I've cut off a lot of people for this. Some became mistresses, others cheated on their partners. Now, my sister has become the third party, and she and the guy are officially together. But they can't flex their relationship because she says it could cause drama. She's even proud that the guy chose her, and she keeps telling us she has no right to judge cheaters or mistresses anymore. They're also planning to get married as soon as possible because the guy doesn't want to wait. I warned her that this is wrong and will only bring her trouble, but she got cold with me. To make it worse, my friends told me that my sister is now openly supporting the engagement announcement of my cheating ex and the woman he cheated with. Ako ba yung gago for refusing to support my sister's relationship knowing it started from cheating? Mic drop. So, naghiwalay na sila. Hindi. Pero papakasal siya, para sa papakasal ano siya naghiwalay. Sinuport ata nung babae So, yung wedding nung ex. Oo, nagsimula sa, hindi, they're planning to get married as soon as possible. Pero nag-start yata siya sa cheating, baka mag-jowa lang. Time na yun. Hindi naman siya gago, lalo na sister niya pa yun, so right naman niyang turuan, I guess, whether you're older or younger. Pero I believe na kung ikaw yung third party, hindi mo responsibility yung feelings nung partner nung kinabitan mo. Kasi hindi ikaw yung committed dun sa relationship na yun. Pero, with that being said, wag ka din iiyak kung iniwan ka ng partner mo. Partner mo. Partner mo yan! Partner mo. Pero, huwag ka iiyak kung iniwan ka ng partner mo the same way na iniwan niya yung partner niya. Yeah. Because cheaters will always be cheaters. Cheaters. Just get out. Huwag mo silang pakialaman. Kung gusto nilang gawin yun, di gawin nila. That's really all I can say. Sister or not, cheater is cheater. So. Yung sa akin lang, feeling ko hindi naman mali yung ginagawa ni OP kasi kamag-anak mo kapatid mo pa. Like, tama lang na hindi mo i-support yung mga maling ginagawa niya. Concerned ka lang naman. So, yung pag hindi mo pag-support sa engagement nila or dun sa relasyon niya, as kabet siya. For me, kung ako, sa akin nangyari personally, hindi ko na i-support yung sister ko sa ganun. Yeah. Baka itakwil ko pa siya. Yeah. Bakit itakwil ko pa siya kung yun ang makakapag-realize sa kanya or like, you know, baka ako pa yung, kasi diba kung legally, married yung guy na yon at may partner, tapos may wife, may wife, tapos may kids pa kung sakali, baka ako pa nagpakulong sa kanilang dalawa. Ako pa yung nagsumbong, gano'n, like, sa mga authority para ma-help yung na-cheat na wife. Parang gano'n. Kasi, Sa Pilipinas, yeah. oo, Pwede mo sila yun. ipatulfo. Pwede mo yun Basta may proof ka, pwede mo yun itulfo. I think sa VAUSI ba kasama yun? Sa VAUSI yun, violence against, hindi ako maalam sa pero yun lang yung familiar sa akin, yung VAUSI. Hindi ko alam kung abuse, kung na-abuse lang ba yun. Pero I think doon yun eh. Violence against women and children yata yun. Oh, okay. Yeah. So kung legally, sila, married sila, ganun, diba? Yeah. Yung guy, pwede sila pakulong talaga nung Yeah. And kung hindi aware yung girl na nachi-cheat siya, baka ako pa mismo yung magsabi Magsabi. doon kung ako si OP.
para lang ma-help ko yun. Kasi hindi talaga ako, against talaga ako sa mga cheaters, mga ganun-ganun. So, Yeah. Yeah. Feeling ko hindi ka gago na iniwan mo yung sister mo, Char. Na, kinolat mo yung sister mo kasi feeling ko, if hindi na nag-align yung morals mo with someone, may it be family, friends, best friend, acquaintance, whatever. Feeling ko, you should be free to go. Kung yun nga, hindi na kayo same ng beliefs. For me, honestly, hindi ako naniniwala. Situational, pero hindi ako naniniwala na blood is thicker than water. Kasi sa akin, not madami, pero may mga family members ako na naiisip na if something happens sa akin, mas madali silang i-cut off compared to like my friends. Like, Eskinito friends, Char. Like, ayun, wala pala kayo eh. Wala pala. kaya, kahit sister mo pa yan, if may ginawa silang mali. Tatakwil ka pala nung Yeah. ano eh. Wala ka pala eh. Siya nga itong story na to, kaya nga ito yung Char. Wala ka pala. Will ka na pala eh. You're the evil sister. Unahan mo That's na. again, it's situational. It's situational. Pero paano kung kunwari may ginawa nga sa Tino, na feeling ko hindi ko mapapanintigan yung sinabi ko. Alright guys, next story. Ako ba yung gago na sinabi ko pagod na ako maging caregiver sa mom ko? Been taking care of my mom since Feb. She's 71 and she's weak now. Neurologist thinks she has Parkinson's and she have a lot of other health issues. I'm 35, only child, and my life is on hold because of caregiving. I think she also has dementia because whenever we go to the hospital, she'll act all confused and think she's at the elevator when we got off already. Think she's at home, think she's being kidnapped when we rode a Grab, asking me over and over where's her radio when I didn't bring it there, but she always calms down at home. I told her sister na pagod na ako and sinasabi niya, dapat hindi ka mapagod, nanay mo yan eh. Pati ibang tao, even strangers, sinasabi nanay mo yan eh. When I told someone I want to hire a caregiver, she said, nanay mo yan eh. Porket nanay ko hindi pwede mapagod. Rinding-rindin na ako sa nanay mo yan eh. Dapat hindi ka napapagod. She took care of you nung bata ka. First of all, she had help nun with my grandmother and it's not the same. Parang bawal mapagod na parang robot ako. Ako ba yung gago? Ako hindi siya gago. Pero hindi rin tama yung mga advice sa kanya na hindi siya dapat kumuha ng help kung kailangan niya na ng help dahil lang nanay niya yung tao na inaalagaan. If the person, yung OP needs help para masustain yung pagiging caregiver sa nanay niya at mas better niyang maalagaan yung nanay niya, then so be it. Kailangan niya humingi siya ng help katulad ng ginawa nga ng nanay niya before na may katulong para magpalaki sa anak niya, which is sa OP nun. Yeah. Andyan yung grandmother niya. In this case nga lang, si OP kasi is only child, diba? So, ang help na makukuha niya lang is from other people na hindi niya relative talaga. So, or malayong relative na. Kaya hindi ko rin masisisi si OP na magalit or like magtanim ng sama ng loob dun sa mga nag-advise sa kanya at mapagod lalo. Kasi feeling ko hindi nga tama yun na isumbat sa kanya na nanay mo yan kung kailangan mo nga ng help. Ganun. Parang tama lang naman din. Hindi naman ako nagdi-disagree na sa mga tao na dapat siya yung mag-alaga or like parang dapat alagaan niya yun. Pero merong ibang mga ways para maalagaan ni OP yung nanay niya. Paano kung yung kailangan niyang gawin para mas lalo niyang maalagaan yung nanay niya or mapahaba pa yung pag-aalaga sa nanay niya is mag-work kasi yun lang yung bubuhay sa kanilang dalawa. 'Di ba? Tama. Kailangan niya ng ibang help talaga na yung physically mag-aalaga sa mom niya while siya ay mag-work. Paano kung ganun yung situation, 'di ba? Pero kung yung sinasabi nila na dapat ikaw talaga physically mag-alaga sa kanya kasi ikaw yung anak niya, nanay mo siya, inalagaan ka niya dati. I think that's wrong. Yeah. Kung kaya, pero kung kailangan ng help, kailangan ng help. Huwag ipilit. Tama, lalo na kung afford naman niyang mag-get ng diba, ng help sa ibang tao. Like, ganun. Kasi tama nga kung paano kung may work siya kasi only child.
hindi naman Yeah. kaya ng 24/7 gising. Na ka pa. caregiver lang, diba? Hindi mo naman kalatapatan yung pride ng ibang tao sa pride mo. Honestly, yeah. Ano mo that's pa nila? true. Like, in Yung- the first place. Tsaka huwag na isumbat yung nakaraan na nilagaan ka ng nanay mo, kailangan mo alagaan ngayon. Like, Mhm. typical attitude ng mga Pinoy yun talaga yung susumbatan. Kung hindi mo kaya, kung may ginagawa ka, may mas importante kang gagawin para sa nanay mo, para sa inyo, then why not go for it? Hindi naman siya big deal. Hindi mo naman siya pinapaampon sa ibang tao for forever, for life. Siyempre, bibisitahin mo pa rin siya. Kamustahin mo pa rin siya. Nanghingi ka lang ng tulong, di ka naman nagpaampon ng nanay mo sa ibang tao. Yeah. Parang ganun lang. Madaling sabihin ng ibang tao na kung ano man It's yung sinabi bad. nila dyan, na it's bad or dapat ikaw. Kasi hindi naman sila yung nakaka-experience nun. Di ba? Like, wala naman silang alam dun sa situation mo kung gaano ka na naghihirap as the OP claims na pagod na siya kasi nga wala naman siyang katulong in general, single child, whatever. Pero di naman niya, yun sabi ni Emma, sabi ni Joanne, kung di naman niya kailangan mag-disappear from the mother's life completely. Just because na sinabi pagod na doesn't mean ayaw na niyang tulungan yung nanay niya. Just means na kailangan lang niya ng katulong. Yeah. Yeah. And walang right yung ibang tao na isumbat nga rin sa kanya na dapat siya tutulong kasi nanay niya. Yeah. Sumbat all they want. Wala man sila magagawa. Hindi naman nila buhay yun. And I think kung yung mga ibang tao na yun, I think yung mas better na pwede nilang gawin is just, like, parang bigyan ng motivation palalo yung OP instead of like i-guilt trip pa siya na dapat ikaw yung nag-aalaga. Like, ganun. Imbis na mag-offer na lang kayo ng help, bakit tinatry niyo pa siyang i-guilt trip tapos ano mo yun, wala rin namang mag-change sa situation nila pag sinabi niyo yun. Kasi ngayon, siya yung nag-aalaga. Kung sinasabi niyo sa kanya na dapat siya nag-aalaga, anong mababago sa sitwasyon nila? Mhm. Diba? Like, Yeah, hindi kayo that's makaka-help. Parang ganun ba? Like, Yeah. Puro sila salita, wala namang gawa. Kung sila ba ano yung naman nag-aalaga? Buti sana kung may in-offer kayong help. Buti sana kung yung pagsabi niyo, dapat ikaw nag-aalaga dito, pero sige, tatry namin alagaan muna for now kung yan Diba? talaga yung kailangan niya. Hindi ba? Like, hindi yung porket tinanong or nakita niyo lang yung sitwasyon niya, susumbatan niyo siya na dapat siya yung nag-aalaga. Yun na nga. Situation pa rin. Depende pa rin sa sitwasyon ng OP. Kung talagang kailangan niya mag-work for the both of them, wala siyang choice kung hindi ipaalaga yung nanay niya sa ibang tao. Hindi naman ibig sabihin na ilalagay niya sa home, like sa home for the aged, yung nanay niya, tapos iiwan niya doon. Pwede naman kasing iwan niya sa house nila, tapos mag-hire siya ng ibang caregiver talaga na professional na mag-aalaga sa nanay niya while she's working for the both of Yeah. them, diba? To sustain yung living nila. Yeah. Yun yung point. And then, ko. baka nga, yan, like, it also could be better for their situation kasi, sometimes may point talaga na kung pagod na talaga yung tao, emotionally, physically, everything. So, paano pa nila maaalagaan yung ganong tao, 'di ba? Kung, yun nga, like, pagod na sila. So, I don't think it's bad na nanghihingi sila ng help, especially professional help from someone else. Yeah, I agree. Feeling ko hindi naman siya gago kasi katulad nga nung sabi ni Joe, sa sakit na yun, what if mapapahaba mo yung buhay nung parent kung may professional help? Kasi I'm sure may very specific needs yung kailangan when it comes to dealing with that sort of illness. Kung afford naman ni OP magbayad ng caregiver, why not? Kasi tutulong pa din naman siya, I'm sure. I think for me lang, hindi talaga ako, or hindi naman sa hindi ako naniniwala, kasi syempre iba-iba naman yung pinagdadaanan natin sa buhay. Pero ang hindi ko talaga kaya is ilagay yung parent ko sa like home. So yeah, I mean, it makes sense naman dito sa Canada na minsan wala kang choice kundi ilagay yung parent mo sa home kasi nga mahirap na one income household lang dito. Pero personally for me, hindi ko talaga ma-imagine malagay yung parent ko sa home. And sa akin din, I know sabi ni OP kasi na pinuput niya on hold yung life niya. Pero sa akin, feeling ko willing ko iput on hold yung life ko kahit 35 na ako if that means na kailangan ko alagaan yung parent ko. Kasi hindi ko talaga
kayang ilagay sa home. Like, okay sa akin na hindi muna ako magkakaanak or di na ako magkakaanak kasi let's say kung 35 nga bigla akong kailangan iput my life on hold, sa akin gagawin ko. Pero I'm sure, Yeah, sa lahat, same. I'm- Pero also, kailangan natin i-consider na what if yung tao na to, kasi sabi mo, di ba, na sa akin willing nga, ka. it's my Oo opinion. nga, sinasabi ko lang, di ba, for the audience. Na, sabi mo, you would consider na hindi ka muna magkaanak. Oo. Pero what if yung tao na to, may family na siya? No, that's Own true. Kaya family. nga, like, I'm not saying it's right or wrong na na ayaw mong i-put your life on hold in exchange of taking care of your parent. Sa akin lang, I'm willing to do it. Kasi, considering, kilala ko yung mami ko and yung mga sacrifices na ginawa niya sa akin, okay na sa akin yung sacrifice na hindi ako magkaka-family of my own kung kailangan ko siya talagang alagaan and yun yung kailangan kong maging obligation for the rest of my life until she's alive. Yeah. Like, it's fine with me because I'm okay with it. So yeah, if it's not okay with you, that's fine too because it's your life. And sometimes your life you want to make your own. But for me, my life is my family. Thank you. So kayo guys, comment kayo sa baba. Comment nyo kung ano yung opinion nyo taas. dun about sa taas, sa gilid, kung saan nyo man Saan pwede kayo ilagay magko-comment? yan. Kung ano yung take nyo dun sa pag-aalaga sa parents nyo kung kinakailangan nyo silang alagaan. Willing Or ba sa kahit kayo ano. na iput on hold yung buhay nyo para sa pag-aalaga sa kanila? Or sa kahit anong topics na napag-usapan namin today, kung feeling nyo ba gago sila or hindi, or kung sino man gago sa story na yun, or kung ano mga gusto nyong next videos na gawin namin, mga pag-usapan namin, mga whatever na gusto nyong gawin namin, na gusto nyong panoorin. Dahil lulubat na aming camera number Wait lang. 2, Hintayin mo please kami. join us in this video. Transition, PowerPoint. Okay, now sila ay nakikikamera na right now. And this is our outro. 1, 2, 3. Bye! See you next episode. See you tomorrow. Bye!